Gusto mo bang maging full-time mom pero hindi full-time broke? Aba, baka sabihin mo sa akin, Gina G ako dyan, Nel. Pero sandali, mga mami. Naisip nyo na po ba kung paano mo ito magagawa? Paano nga ba mapapabuti ang financial status nyo nang hindi nagsasakripisyo sa oras at sa pamilya? Etong video na ang sagot. Kung isa kang #mompreneur wannabe na naghahanap ng paraan paano magkaroon ng extra income habang nasa bahay, this video is for you. Pag-uusapan natin today, ano itong career na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang para kumita ng extra. At gawing posible ang pangarap mo na mapagretiro ang asawa mo para mas marami kayong quality time sa pamilya. So ready ka na bang i-level up ang buhay nyo? Hi! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. And dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, panoorin mo itong video na to hanggang dulo. Share ko muna yung story ko para mas maintindihan nyo ano itong career na ginawa ko na nakatulong sa akin kahit nasa bahay lang ay kumikita ako. Last October 24, 2006, tanda ko umagang-umaga ng Tuesday yon, bumili ako ng dyaryo para i-check kung nakapasa ba ako ng board exam. Nakita ko yung pangalan ko. So ano ba yung pakiramdam natin kapag may isang pangarap tayo na na-achieve? Syempre masaya tayo, di ba? Ang saya-saya ko niyan kasi nakapasa ako ng CPA board exam. Pero, akala ko kasi noon, kapag board passer ka na, kapag CPA ka na, mataas na agad yung sweldo mo. Pero, na-scam po ako. Hindi pala ganon. So, dadaan ka pa rin talaga sa maliit na sweldo. Ang edge mo lang kapag professional ka, kapag board passer ka, mas mabilis kang makakahanap ng trabaho. 2007 to 2010, naging external auditor ako. Dalawang auditing firm yung napagtrabahuan ko nito. Yung una, medyo maiksi lang ako doon. Ito yung first job ko. Kitang-kita nyo naman yung itsura ko dyan. Neneng-nene pa. Tapos alam mo ba kung magkano yung first sweldo ko? 8,500. Every cut-off, nasa 3,000 plus lang yung natatanggap ko. Imagine, sa Makati ka nagtatrabaho, kakain ka pa, mamamasahe ka pa, kailangan pa maayos yung pananamit mo. Syempre, dahil nga humaharap ka sa mga client ng pinagtatrabahuan mo dahil nga nag-o-audit. Sumunod, nakalipat ako ng isa pang auditing firm. Yun naman ay sa Quezon City. Doon ako mas tumagal. Tumagal ako doon ng 4 years. Nag-audit kami sa isang kumpanya sa Albay. Nakikita mo kung gaano kadami yung mga chine-check namin na mga dokumento. Yan yung mga kinakaharap namin araw-araw kapag nag-o-audit kami. Eto, tanda ko, papunta kami sa isang island. Kailangan namin magbarko para makapunta doon. Walang flight na diretso doon. So, kailangan mo talagang sumakay sa barko para makapunta doon. Ewan ko lang ngayon kung meron pa. Tapos, eto pa yung sasakyan namin pag pupunta kami doon sa opisina ng pinag-auditan namin. Sumasakay kami sa owner. Kasi nga, ang daanan dyan is lubak-lubak. Ito naman, sa Batangas to, hindi yan laptop ang laman yan. Ang laman yan, puro papel. Kasi that time, wala pa namang laptop na magagamit. Nag-audit kami dyan, dala-dala namin, bigat-bigat, diba, ng mga papel na dala namin kasi magsusulat ka dyan. Tapos, eto kuha naman to sa Pangasinan na nag-audit kami. Yan, kitang-kita mo, yun nandito sa likod na mga papel. Yan, ganyan kadami yung mga ino-audit namin. Ganyan kadami yung mga chine-check namin. Kaya, naabot kami ng madaling araw kapag nagtatrabaho. May time naman na pinapasyal kami ng mga empleyado ng client namin. Yan, so ito sa Tarlac ito. And then, ito yung office namin. So, kitang-kita mo naman yung computer, diba? Hindi pa ganun ka i-improve. Kaya talagang lumang-lumang panahon pa ito, noong 2007 to 2010. 2010, nag-resign ako dun sa pagiging external auditor kasi gusto ko namang itry yung private company. Siyempre, kapag bata ka pa, diba? Gusto mo more experience. Marami kang matututunan about dun sa field na yung profession mo as CPA. Ngayon, nag-apply ako sa isang private company, malaking company to. May mga events, kaya makikita nyo na, mahulaan nyo na kung anong company ko saan ako nagtrabaho noon. That time, naging lasinggera ako. Dumating yung time na na-stress ako. So, kitang-kita sa mukha ko dyan, na-stress ako. Pero yung totoo, yung time na yan, talagang na-stress ako sa work ko. Kaya, nagkaroon ako ulit ng turning point na sabi ko parang hindi para sa akin ang corporate world. Kasi yan yung time na alas 7 ng umaga nasa opisina na ako. Tapos, madalas, uuwi ako alas 10 na ng gabi. Ang nangyayari, tulog pa yung pamilya ko, aalis ako. Tapos, pagdating ko, tulog
tulog na sila. Ito yung challenges ko as employee. Nagkaroon ako ng realization na hindi ako para sa corporate world. Nag-isip ako, nag-resign ako. Kasi ito yung mga naging challenge ko as employee. Wala akong time sa family. Wala akong time para sa sarili ko. Puro trabaho lang ng trabaho. Wala pa naman akong sariling pamilya that time. Mababa yung savings ko. Meron naman akong ipon, pero hindi ganun kalaki. Kasi siguro, dahil nga napapaligiran ako ng mga tao na hindi rin marunong mag-save ng pera nila. Hindi ko naman sila sinisisi dahil sa nangyari sa akin na ganun. Pero iba kasi ang impact kapag napapaligiran ka ng mga tao talaga na marunong kung paano isi-save at papalaguin yung pera mo. Isa rin sa challenges ko noon as employee is madalas po ako magkasakit. Puro overtime kasi nga maaga kang papasok tapos late ka na uuwi tapos stress ka pa sa trabaho, emotionally stress ka, physically stress ka. So madalas po ako nagkakasakit niyan. Parang ilang ulit kong binanggit yung stress, 'di ba? Nagkaroon ako ng realization that time. Konti lang yung ipon ko pero nag-resign ako kasi sabi ko hindi ako para sa corporate world. Kailangan meron akong gawin para makaalis dun sa senaryo na trabaho, gastos, trabaho ulit, gastos at walang nangyayari. So after ko mag-resign, ang ginawa ko po ay nag-travel ako kasi hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Meron akong naipon na konti pero hindi ko alam paano ako mag-start ng negosyo. So ang ginawa ko ay nag-travel po ako. So yung maliit na naipon ko, ginagamit ko rin po sa pagta-travel. Ayan o, kitang-kita sa mukha ko, 'di ba? Na tuwang-tuwa ako, hindi lang dito kasi stolen shot to eh, pero maganda to, kuweba to. Parang binawi ko yung ilang taon na pagtatrabaho kasi after ko makapasa ng board exam, ilang months lang ako nagpahinga no, nag-work agad ako, tapos tuloy-tuloy. Wala talaga akong pahinga. Tapos parang daig ko pa yung may sariling pamilya ko magtrabaho. Ang kagandahan no, nung konting-konti na lang yung pera na naipon ko dahil nga naubos sa kaka-travel at kakagala. Kaya nga nabansagan akong Nela Quachere eh. Kasi makikita nila sa social media account ko kung saan ako napupunta. Sa isang buwan, 2 travel yung ginagawa ko. Sa susunod na buwan, isa ulit. Yun, susunod-sunod yun habang nung time na nag-resign nga ako. Nung time na konting-konti na lang yung ipon ko, may magandang nangyari kasi na-introduce sa akin yung IMG. June 11, 2012, na-introduce sa akin ang IMG. Merong concept na tinuro sa akin. Kaya, nung nakita ko yon, parang ito na yung sagot sa dasal ko kung ano ba yung dapat kong gawin sa buhay ko, ano yung next step na gagawin ko. Kaya lang, ang problema ko noon, wala na akong pera. I-share ko sa iyo yung concept na natutunan ko 11 years ago. Ito yung tinatawag na X-curve concept. Sabi dito sa concept na to, kaya siya tinatawag na X-curve is may line going up, ito yung tinatawag na savings line, at merong line going down, ito yung tinatawag na responsibility line. Younger age and older age. So, syempre, nung nag-start tayo magtrabaho, relate ako dito, wala naman tayong savings. Pero ang goal natin, pagtanda natin is magkaroon tayo ng big savings. Kaya lang, nahihirapan tayong pataasin to, tama, dahil malaki yung responsibility natin. Pero ang goal natin, pagtanda is ma-less yung responsibility natin or ma-zero out yung ating responsibility. Ano-ano ba yung mga responsibility natin? Kailangan natin kumain, di ba? Kung wala tayong bahay, kailangan natin magbayad ng renta ng bahay. Kailangan nating magbayad ng housing loan kung kumuha tayo ng bahay, clothing, kung meron tayong pinag-aaral na kapatid or meron na tayong pamilya, dyan sa time na yan na bata-bata pa tayo, education na mga anak. Tapos, kapag nagkasakit, na ospital, health. Ito yung ating basic needs. Pero pag kulang yung ating income, ang nangyayaring solusyon ng madalas na mga Pinoy is uutang daw. So, ang nangyayari, nagiging basic needs na rin natin yung pagbabayad ng utang. Tutunan ko, dapat daw hindi utang yung solusyon. Dapat daw pataasin yung income para daw hindi kailangang mangutang. So, itong mga basic needs natin, kahit mawalan tayo ng trabaho, kahit mawala yung income natin, nandyan pa rin yan. Kahit daw pagtanda natin, kailangan pa rin natin kumain. Kailangan pa rin natin magbayad ng renta ng bahay kung hindi tayo nakabili ng bahay. Clothing, syempre, kailangan pa rin natin magpalit ng damit. At isa sa pinakamalaking expenses pala natin pagtanda is health. Diyan kasi yung time na medyo mahina na yung ating katawan, mas lapitin na tayo ng sakit. Kung hindi man tayo sakitin, syempre, kailangan natin ng kasama sa bahay na siyang magluluto, maglilinis
maglinis ng bahay kung physically hindi na natin kaya. And sana, that time, debt-free na daw tayo. Doon ko na-realize na oo nga no, paano ako pagtanda kung hindi ako nag-iipon? Dito sa stage daw na to, we work hard for the money para magkaroon tayo ng income, which is yung income daw natin is temporary. Anytime, pwede daw palang mawala yung income natin. Pwede tayo matanggal sa trabaho, pwede magsara yung kumpanya, pwede tayo ma-early retire. Tapos yung sa akin, kaya nawala yung income ko kasi ayaw ko nang magtrabaho. Ayaw ko na sa corporate world. Kahit man hindi ako tinanggal, pero dahil stress na ako sa trabaho, possible na mawala yung income sa akin. Meron tayo daw temporary na income dito, pero yung responsibility natin or basic needs natin, permanent siya. Dito pa lang, na-realize ko nung shinare sa akin to 11 years ago, merong imbalance. Temporary yung income, pero permanent yung responsibility. At may dalawang if daw sa buhay natin. Una is, what if daw, as a breadwinner, may mangyari sa akin. Na-realize ko yon, hindi pa naman ako breadwinner 11 years ago. So, hindi ko pa siya masyadong naiisip. Pero ngayon, nung naging breadwinner ako, so doon ko nakita yung importance na dapat meron tayong income protection kasi yung income protection, yun yung magre-replace sa income kapag nawala tayo as breadwinner kasi yun yung magte-take care sa family natin na naiwan natin. Kasi yung mga ibang sinabi ko na dahilan kung bakit mawawala yung income, pwedeng makahanap pa tayo ng trabaho, 'di ba? Pwede pa tayo makahanap ng trabaho na gusto natin. Pero paano kung yung breadwinner mismo ay mawala? Permanently mawala na. Mawawala na talaga yung income nun. Paano yung pamilya na naiwan niya? So, dapat meron daw income protection or magre-replace nung income na nawala. So, in financial planning term, natutunan ko, yun pala yung purpose ng life insurance. Natutunan ko din na hindi natin daw kailangan ang life insurance habang buhay. Kailangan lang daw natin siya habang hindi pa natin to napapataas yung ating wealth line or ating savings line. Kasi once na na-achieve na natin yung goal natin dito na malaking savings and investment, no need na to insure yourself. Kailangan lang daw natin insure yung sarili natin habang hindi pa malaki yung ating savings and investment. Tapos, ang pangalawang if daw sa buhay natin, let's say, nalampasan daw natin to, na tumagal naman tayo yung buhay natin. Pero what if naman daw, mas maging matagal? What if we live too long? So, ito, akala ng iba, hindi siya problema. Pero, malaking problema siya kung hindi nakapag-ipon. Kung wala daw tayong investment and long-term healthcare, malaking problema siya kasi sino daw yung magte-take care sa future natin when we get old. Physically, hindi na tayo nakakapagtrabaho dyan. So, dapat daw meron tayong investment na naipon at meron tayong long-term healthcare kasi malaking expenses natin when we get old is health. So, doon ko na-realize na importante pala na meron tayong investment para living on interest na lang tayo. Kasi dito sa Pilipinas, pag 60 ka na, 65, kailangan mag-retire ka na dyan. Wala nang tumatanggap sa'yo na kumpanya unless may negosyo ka, diba? Dapat daw magawa natin yung pera ay mag-work para sa atin kasi physically hindi na natin kayang magtrabaho. Nung diniscuss sa akin yung concept na to, dito ko naintindihan yung importance ng income protection, investment, and long-term healthcare. Meron pang isang concept na tinuro sa akin 11 years ago. Ito naman yung tinatawag na power of compounding interest. Actually, before ko pa ito malaman sa IMG, meron na nag-share sa akin ng tinatawag na rule of 72. Nung nakita ko siya, sabi ko parang familiar. Ito daw, magagamit natin to kung nag-i-invest daw tayo ng pera or nangungutang tayo. Kung ano man yung interest ng utang natin or interest ng ating investment, yung 72 i-divide natin doon sa interest rate, ang lalabas daw na sagot is number of years na magdodoble yung investment natin or magdodoble yung utang natin. Para mas maintindihan natin, ito, 72 divided by 1, kung nilalagay daw natin yung pera natin sa 1%, kumikita siya ng 1%, so every 72 years daw, dodoble yung ating pera. So, kung 29 years old daw tayo, at meron daw tayo nilagay na 10,000 pesos at 1%, 29 plus 72, congratulations daw, at age 101, yung 10K, dumoble, naging 20K. That time, 27 ako. So, diba, kahit naman na 27 ako noon, so 99 years old ako noon, bago magdoble yung 10,000. Tanong, buhay pa kaya ako nung time na yon at yung value ng 20K, magkano na lang ba after 72 years? Nagbigay din sa akin siya ng sample.
goal. So, eto, kung 4% mo naman daw ilalagay yung pera mo, so 72 divided by 4, so every 18 years daw, dodoble yung pera natin. Kung 29 years old ka daw nag-invest at meron kang 100,000 na in-invest at 4%, kung i-apply daw natin yung formula, 29 plus 18, at age daw ng 47, yung 100,000 naging 200,000. Tapos 47 plus 18 at age 65 daw, yung 200,000 naging 400,000. Parang dalawang beses lang daw siyang dumoble. Pero kung ilalagay daw natin yung pera natin na possible na kumikita daw ng 8%, 72 divided by 8, so every 9 years, dodoble yung pera natin. Kung 29 years old daw tayo at meron tayong extra money na 100,000, plus 9 ng plus 9 lang daw dito, ilang beses siyang dumoble? 4 na beses siyang dumoble. Age 65, yung 100,000 naging 1.6 million. Kung titingnan daw natin, 4 naging 8, so dumoble siya. Pero hindi lang basta dumoble yung 400,000. 4 times siyang dumoble, 'di ba? Naging 1.6 million. Kung ilalagay daw natin yung pera natin sa 12%, so every 6 years daw dodoble yung pera natin. 29 years old daw tayo at meron tayong 100,000 na ininvest at 12%, so every 6 years dumodoble siya. At age 65, yung 100,000 daw ay naging 6.4 million. Sabi ko dito, oo nga no, kung alam ko lang kung saan dapat ilagay yung pera ko at 12%, mas mabilis siyang dodoble. Tapos, yung difference daw pala netong 400,000 at 6.4 million, 6 million yun. Sabi daw, equivalent daw siya sa 20-year salary of a person who works at an annual salary of 300,000 or 25,000 per month. Kung hindi ka nagagastos dito, ipunin mo lang yung sweldo mo para magkaroon ka ng 6 million. Pero, kung matututunan mo daw pala na i-invest yung pera natin sa mas mataas na interest rate, hindi natin kailangan gawin yun. So, etong power of compounding interest, actually, natutunan ko na siya before sa college. Kaya lang, hindi ko naman alam kung paano siya i-apply. So, nung shinare sa akin to 11 years ago, dito ko nakita yung importance ng pag-i-invest. Mas lalo ako nagkaroon ng interest, lalo na nung binanggit na pwede ka dito mag-invest sa stock market, pwede ka mag-invest sa mutual fund. So, syempre, bago sa pandinig ko yung mga ganong terminology. Even na ituturo siya before sa college, pero hindi ko naman alam kung paano siya i-apply. And then, etong concept naman na to, shinare din sa akin. So, ito yung pangatlong concept. Yung tinatawag na solid financial foundation. Sabi daw, para din daw siyang bahay, kailangan matibay yung pundasyon. So, ganun din daw sa pera natin or finances natin. Pag mag-i-invest ka daw, ang uunahin mo daw dapat is positive daw yung cash flow mo. Kasi ang hirap naman daw na mag-invest ka kung wala ka naman daw i-invest. Doon ko na-realize na hindi ako nagko-compute ng pera ko. Hindi ako nagko-compute ng gastusin ko. Hindi ako nagko-compute kung magkano yung natitira. Kasi kapag wala ka namang alam sa pag-iipon, pag-i-invest, normally kapag tumanggap ka ng sweldo, unahin mo, bubili ka ng pagkain, magbabayad ka ng mga bills, magbibigay ka. That time, nagbibigay lang ako ng share sa bahay. So, ganun. Hindi ko alam na dapat pala, pagkatanggap mo ng sweldo, uunahin mo, mag-ipon. So, natutunan ko lang din sa IMG yung concept na yon na dapat mag-iipon ka muna at kung ano man yung matira, yun yung gagastusin mo at doon mo malalaman kung meron ka bang positive cash flow. At kung wala ka daw positive cash flow, doon ko rin na-realize na yung mga spare time ko napupunta lang sa pagsha-shopping, napupunta lang sa pakikipagtsikahan, napupunta lang sa pagpa-party-party, napupunta lang din sa panonood ng TV or pagtulog. So, ganun lang yun nangyari sa akin that time. So, hindi ko nagagamit yung spare time ko ng tama. Nagkaroon talaga ako ng wake-up call kung paano gagamitin yung oras ng tama. And then, kapag meron ka ng positive cash flow, meron ka ng extra money to save and invest, ang dapat daw unahin pala is healthcare. Kasi health is wealth. Meron daw tayong tinatawag na short-term healthcare. Yun yung usually, di ba, meron tayong HMO, di ba, kung nagwo-work tayo. That time, bago ko nalaman ng IMG, syempre, nag-work na ako before, di ba? Yun pala yung short-term healthcare, yung Coco Life. So, wala rin akong idea about short-term healthcare. So, hindi pala na natin to problema kung nagtatrabaho tayo kasi covered naman na tayo ng employer, di ba? Kung benefit siya na binibigay sa atin ng employer natin. So, ang dapat daw natin palang pag-ipunan is yung long-term healthcare kasi ito yung healthcare na pwede natin gamitin daw kapag nag-retire na tayo or matanda na tayo. Dapat daw, ang value daw ng long-term healthcare natin is annual income times 5. And then after that, kung meron pa daw tayong extra money, importante rin daw na meron tayong term life insurance. Dito ko rin
natutunan ano-ano ba yung iba't ibang klase ng insurance. Meron palang iba't ibang klase ng insurance. Kasi that time, meron sa akin ng corner sa mall. Tapos, dun ko nalaman, bebentahan pala ako ng insurance. So, buti na lang, yung credit card ko, max out siya kasi kakabili lang namin ng TV. Yung TV that time, para nabili namin ng 38K. Hindi ko alam kung magkano yung limit ko. Pero hindi na talaga siya tinanggap. Kasi talagang pipilitin ka na kumuha ng life insurance. Kaya, ang pangit ng tingin ko sa life insurance that time. Pero nung tinuro sa akin to ng IMG, dun ko na-realize na hindi naman pala pangit. Yung paraan lang kung paano nila binibenta yung life insurance, yung pangit. Dito, naintindihan ko na may iba't ibang klase pala ng life insurance. At ang pinakamura na insurance is yung tinatawag na term life insurance. Kasi ito, pure insurance ng, diba sabi ko kanina sa inyo, hindi naman natin siya habang buhay daw nakakailanganin. Kailangan lang natin siya hanggat hindi pa malaki yung ating investment. Coverage daw pala ng insurance na dapat meron tayo is annual income times 10. So ito, 'di ba? Hindi ko alam to kung magkano yung dapat kong kunin na insurance, magkano yung dapat kong healthcare. So sa IMG ko lang din siya natutunan. Tapos kung meron daw tayong utang, importante daw na mabayaran lahat 'yon. And importante din pala yung emergency fund. Ang alam ko lang kasi savings sa bank, pero hindi ko alam ang purpose pala dapat nun is for emergency. Ang worth daw ng emergency fund na dapat meron tayo is 3 to 6 months ng ating expenses. Kung gumagastos ka lang ng 10 to 20K every month, so dapat meron kang 30 to 60K na emergency fund na nakalagay sa bangko. And beyond that, yun yung pwede na nating i-invest. Kung meron na tayong naipon for emergency fund, meron tayong term life insurance, wala naman tayong utang, at meron na tayong long-term healthcare, that's the time na pwede na tayong mag-invest. Ang i-goal daw pala natin sa retirement fund is annual income times 20. Mag-start daw talaga tayo dito sa baba pataas. So, nung natutunan ko tong concept na to, sabi ko, ay tama no, hindi pwedeng diretso ka kagad sa investment. Kasi kung magkaroon man ng emergency, natutunan ko dito na hindi mo dapat gagalawin yung investment mo kasi pang long term siya. Dapat meron kang emergency fund. Kung magkasakit ka, hindi mo magagalaw yung investment mo kasi meron kang healthcare. Kung may mangyari sa'yo, hindi magagalaw yung investment kasi meron kang insurance at wala kang utang at meron kang positive na cash flow. So, magsisimula talaga siya dito sa baba, pataas. Dito ko rin talaga na-realize na kung gusto ko mag-retire ng mas maaga, kasi yun ang talagang pinaka-ginugol ko that time eh. 27 pa lang ako, pero gusto ko na hindi ako mag-work ng hanggang 60. Malinaw na sa akin yun. Ayoko mag-work na hanggang 60. So, ano yung dapat kong gawin para hindi ako mag-work ng hanggang 60? Kailangan daw ng additional source of income. Doon ako nagkaroon ng realization na kahit na malaki yung sinusweldo ko or okay naman yung income ko, importante na gamitin ko yung extra time ko para magkaroon ako ng additional income. Dahil sa concept na to, doon ako nagkaroon ng financial wake-up call. 11 years ago, shinare sa akin yung concept na yon, na ngayon ay nakalagay na dito sa book na to. Sa book na to, which is yung The Secret to Saving and Building Your Future, tuturuan ka how to become your own financial educator. So, naniniwala ang IMG na ang financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Let me share sa'yo, ano ba yung dahilan bakit ako nag-join ng IMG? Pero halos nabanggit ko na kanina by sharing yung 3 concept na napakinggan ko 11 years ago. Is, una, yung narinig ko yung stock market. Kasi gusto ko talaga mag-invest sa stocks. Nung nalaman ko sa IMG na pwede ka palang mag-invest sa stock market, nag-join talaga ako. Tapos, yung backup plan. Ang hirap nang wala kang option sa buhay. Nung nangyari sa akin na gusto ko na mag-resign, pero hindi naman ganun kalaki yung ipon ko. Tapos, wala akong alam sa entrepreneurship. Wala akong backup plan. Wala akong choice. Kailangan magtrabaho ako para magkaroon ako ng income. Nag-join ako sa IMG, nakita ko na meron kang backup plan dito kasi matututo ka kung paano mag-ipon, mag-invest at magkaroon ng career sa financial industry. Gusto ko rin na maging may own boss, yung hawak mo yung oras mo, yung walang magmamando sa'yo, walang deadline, walang magsasabi sa'yo na ito yung gawin mo, ito dapat isubmit mo to on dito sa araw na to, walang overtime, pumasok ka sa araw na gusto mo, sa oras na gusto mo, magtrabaho ka. Yun talaga yung dahilan ko, kaya grinab ko talaga yung opportunity ng IMG. Pero syempre, hindi ganun din kadali sa umpisa. Mamaya, isi-share ko sa inyo ano yung mga naging struggle ko. And then, nag-join din ako sa IMG kasi may mga investment options. So, pwede kang mamili doon kung saan ka dapat mag-invest. And lastly, is yung career sa financial industry na magbibigay sa akin ng backup plan para meron akong option sa buhay. So, sino ba si IMG? Kung first time mo narinig ang
IMG. So IMG or International Marketing Group was established in 2002. Bilangin mo na lang, ilang taon na siya? 21 years na siya ngayon. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Actually, hindi lang dito sa Pilipinas. Meron din siya sa iba't ibang panig ng mundo. Meron din tayo sa Macau, Taiwan, Middle East, Europe, USA, Canada, and going worldwide. And sa tulong ng internet, mas marami ng tao talaga ang nare-reach ng IMG. Mas marami ng tao ang nakakakita ng opportunity na binibigay ng IMG. IMG is nag-a-assist siya sa mga tao na gustong tulungan yung sarili nila na magkaroon ng financial security through financial education and building a solid financial foundation. Yun yung pinakita ko kanina sa'yo na concept. Ang IMG, hindi po siya nagbebenta ng healthcare, hindi siya nagbebenta ng insurance, hindi siya nagbebenta ng stocks or ng mutual fund or other mga financial instruments. So, ang ginagawa po niya ay nagtuturo sa tao paano sila makakapag-save, makakapag-invest, paano nila mabibuild yung solid financial foundation nila. Kasi after nilang matutunan, actually sila na yung mag-execute nun eh. Kasi meron ng partnership na ginawa ang IMG sa mga biggest companies sa financial industry na mamaya papakita ko sa inyo ano-ano yung mga kumpanya na yun para ma-execute yung mga natututunan nila sa workshop, sa training. Headquarter ng IMG is sa Makati. Ang mission ng IMG, which is part na rin po ako nito, na mission ko na rin, is to help families attain financial freedom. Actually, yung personal mission ko sa mga nagpa-follow sa akin sa YouTube, sa Facebook page, is to help 1,000 Filipinos sa ma-achieve nila yung real-time freedom. Kasi yun talaga yung pinaka-reason ko kung bakit ako nag-join ng IMG, magkaroon ng time freedom. And alam ko, kapag may time freedom ka na, susunod na yung financial freedom. Ito yung goal ng IMG by year 2030, makapagturo sa 30 million Filipinos. Yan po yung aming financial literacy campaign. As of today, is nasa 9.4 million plus na po ang natuturuan ng IMG. Ang vision ng IMG is to lead the financial revolution. We want to make financial solution and business solutions be available to everyone. Ibig sabihin, hindi lang po sa mga professional, even mga hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi nakapag-college, or kahit professional ka, or kahit na bata ka pa, or kahit na nasa 60 ka na, senior citizen ka na, anumang estado mo sa buhay, pwede mo matutunan yung financial solution and business solution na pinoprovide ng IMG. Pinaka-core purpose ng IMG is to help stop poverty. Kasi naniniwala po kami sa IMG na kapag naayos natin yung ekonomiya natin, yung individual economy natin, maayos din natin yung economy ng bansa. Kasi kung bawat isa sa atin walang utang, may savings tayo, may investment tayo, meron tayong protection, may effect yun sa economy din ng bansa. Para ma-stop natin yung poverty, magsisimula siya sa sarili natin. Ang solution na binibigay ng IMG, financial solution para sa mga tao na gusto na makaipon, maka-invest. We provide education and execution. Syempre, mahirap na aral lang tayo ng aral, dapat i-execute daw natin. Pangalawa, business solution para do sa mga tao na hindi sapat yung kinikita nila, or katulad mo, mami, na gusto mo magkaroon ng extra income pero hindi mo magawa dahil nasa bahay ka lang, 'di ba? Nag-aalaga ng anak mo. So pwede mong gawin yung business solution na pinoprovide ng IMG to increase cash flow at makatulong ka sa asawa mo. Pangatlo, yung community ship. Ang hirap kasi, 'di ba? Nabanggit ko kanina, ang hirap na mag-ipon kung napapaligiran ka ng mga tao na hindi nag-iipon at nag-i-invest. Dito sa IMG, napapaligiran ka ng mga tao na ang mindset ay mag-ipon, mag-invest. Yung environment, yun ang isa sa solusyon na pinoprovide ng IMG plus the benefits na mamaya i-share ko sa inyo. Makikita lang natin yung pagbabago sa ating financial status kung i-apply natin. To apply our solution, kailangan ma-build natin yung ating solid financial foundation. Magkaroon tayo ng lifetime healthcare fund, magkaroon tayo ng lifetime retirement fund para makapag-retire tayo ng maaga at mayaman. Kapag naging part ka ng IMG, ito yung sinasabi ko na mga kapartner na company ng IMG. For healthcare, Kaiser International. For life insurance, Manila Bankers and Fidelity Life. For investment, ang kapartner ng IMG sa mutual fund and stocks is Rampber. Nandyan yung Sildibo, Atram, PhilEquity, BPI, FAMI, Sun Life, MyTrade, U-Trade, dinidistribute ng Rampber Financial. Sa real estate naman, SMDC, Ayala Land, DMCI. For non-life insurance, ito, MAA, MAPRE, Standard, Malayan, Pioneer, UCP, Bigen.
As well as Manila Bancors Life, meron na rin yung non-life insurance. And for allied services, like Kaiser Medical Center, Everest, meron din ditong RFP. Kapartner na rin ng IMG yung RFP, Palawan Pawn Shop. Itong mga kumpanya na nakikita nyo dito, nakipag-partner sila sa IMG para mas madali na ma-execute yung natututunan sa mga workshops and training sa IMG para ma-build yung financial foundation. Pag part ka na ng IMG, you have direct access sa mga company na to na pwede rin ito, i-recommend mo rin sa ibang tao. So, pag ni-recommend mo siya sa ibang tao, if they avail long-term healthcare o nag-avail sila ng life insurance or nag-avail sila ng condo or mga car insurance, fire insurance, pwede ka magkaroon ng incentive doon. So, pwede ka doon magkaroon ng extra income. Yun yung part na makakatulong si IMG sa'yo para ma-increase mo yung cash flow mo. Iba pa, yung kapag ikaw mismo ay nag-invest. Syempre, kapag may investment ka, may long-term healthcare ka, meron kang investment sa mutual funds, sa stocks, kapag lumago yung pera mo doon, may increase din yung cash flow mo. So yun, own investment mo yun. Pero if you recommend to other people, sa mga kaibigan mo, kakilala mo, pamilya mo, etong mga kapartner ng IMG, doon ka po pwede magkaroon ng extra income. Dahil sa IMG, makikita mo sa bawat block ng financial foundation, nagkaroon ako ng access sa financial industry, nadagdagan talaga yung cash flow, nagkaroon ng own business as a financial educator, hawak mo yung oras mo dito, marami kang pamilya na natutulungan, pwede mo ma-achieve yung income na gusto mo. May online system, kaya susundan mo lang yun. Kahit wala kang alam sa negosyo, kahit wala kang alam sa financial industry, meron po tayong system dito na susundan mo lang at magagawa mo po yung business or mission sa IMG. And become debt-free kung tayo ay merong utang. Dahil sa IMG, nagkaroon ako ng short-term healthcare as a financial educator. Mamaya sasabihin ko kung paano kayo pwede magkaroon yan. Tapos ko na rin yung aking long-term healthcare. So, nag-aantay na lang ako na mag-mature. Meron na rin akong term life insurance sa most 18. Meron din akong personal accident insurance and fidelity life insurance. Meron na ring emergency fund at meron na ring investment. Nag-i-invest na rin kahit papaano sa mutual fund at nakabili na rin kami ng lupa last year at balak pa rin namin yan dagdagan pa later on. Hindi po to overnight na binild yung financial foundation. Unti-unti po ito. 11 years po to in the making and until now naglalagay pa rin po kami sa bawat block ng financial foundation namin. June 12, 2012, dun po ako nag-enroll sa IMG after hearing yung 3 concept tsaka yung may direct access ka sa mga company. So, nag-join agad po ako nun sa IMG. Sa ngayon, 11 years na akong member ng IMG. Nag-start po ako as part-time ng 2012 hanggang 2014. Tapos, after that, nag-decide na po ako na mag-full-time 2014 until now. May time lang din na nagpahinga ako. May 1 year ako na nagpahinga nun. Kaya parang 7 years akong full-time sa IMG. Ano-ano ba yung mga ginawa ko noon para makashare sa mga kakilala, mga kapamilya, at mga kakilala ng kakilala. So, eto, share ko sa inyo yung mga pictures na ginawa namin going to provinces and do our financial literacy campaign. Office to sa Makati. After ng trabaho, nag-a-attend ng training or kaya during weekend, nag-a-attend kami kapag libre naman. To sa Bacolod to. Nag-build kami sa Bacolod. Meron kami mga tinuruan dito. Yan, payat pa ako dyan. Eto, sa Baguio to, nagkanda kami ng seminar dyan. Marami mga naka-attend. Kitang-kita nyo naman payat pa ako dyan. Tapos eto, ganun din sa Baguio. Dito, speaker na ako nung time na yan. Ito naman, I think sa Quezon, meron akong tinuruan na kakilala ng kakilala ko. Kung nakikita nyo yung red na yan, yan yung aming uniform sa team. Ito naman sa Isabela to, gusto ko lang pakita sa inyo na kahit saan talaga nagpupunta kami para makapagturo sa mga pamilya na mga naging team ko na sa IMG. Tapos eto, sa Baguio din to, syempre, minsan may sideway na namamasyal habang nagfi-field, diba? Ito naman, naging speaker sa isang event sa Lucena. Marami ako actually ng picture pero hindi ko na nailagay dito kung saan-saan po kami nagpupunta, kung sino-sino po yung mga natuturuan namin. Of course, syempre, hindi naman lahat ng business madali. Meron po yung mga struggles. Let me share sa'yo yung struggles ko doing the IMG mission. Siguro hindi ako tao kung wala akong struggle, diba? O yung struggle na to, for me lang ito. Pwede naman yung ibang member ng IMG, hindi sila nag-struggle dito sa part na to. Ito, gusto kong i-share sa inyo yung naging struggle ko doing the IMG mission. Dahil nga, kung saan saang probinsya nagpupunta, diba, ganun din, kung saan sino-sino yung nakakausap.
So everyday talaga nagfi-filled yun. So may time na for family pero mas konti pa rin. O less time for family. Meron pero konti. Ganon din sa sarili. So meron pero konti pa rin. Konti lang yung nabibigay ko sa sarili ko kasi nga nagpupunta kung saan-saan din para makapagturo. And syempre dahil nga nagfi-field ko saan pumupunta, ganon pa rin. Madalas pa rin po ako magkasakit. So physically weak. Of course, sa lahat naman na nagsisimula sa negosyo, nandun po yung time talaga na hindi mo na-achieve yung income na gusto mo. Yan yung mga naging struggle ko doing the IMG mission. Maganda ang mission ng IMG. Maganda ang tinuturo ng IMG. Dahil nga sakitin ako na tao, hindi ko kaya talaga na lagi akong araw-araw lumalabas at nagpupuyat. Humanap talaga ako ng paraan. Paano ko magagawa pa rin yung mission ng IMG kasi gustong-gusto ko na makapagturo sa tao, na makapag-ipon din sila at makapag-invest kasi talagang malaki yung naging impact sa akin, yung nagkaroon ako ng financial wake-up call, tsaka na-build ko rin talaga yung aking financial foundation. Ginawa ko noon, nag-aral ako ng digital marketing. Inaral ko paano ko ba magagawa yung mission kahit nasa bahay lang, paano ko siya maituturo sa ibang tao. That time, wala pa masyado ang naggagawa ng video, that time, wala pa masyado gumagamit ng Zoom. 2015 yon nag-start ako na gumamit ng Zoom. Kaka-start lang actually ng Zoom noon. So, ginamit namin yon para makapagturo sa iba't ibang bansa. May mga referral from other countries. So, tinuturuan namin yon gamit ang Zoom. Dahil inaral ko yung digital marketing, natutunan ko how to create my own website. Na-build ko yung online presence ko sa YouTube, sa Facebook, and lately lang naman nagkaroon ng TikTok. Unti-unti sa TikTok nagkakaroon na rin ng online presence. And pangatlo, natutunan ko yung mga different online tools na magagamit para mas spread yung aming financial literacy campaign. Ito yung nahanap ko na solusyon, paano ko magagawa yung mission kahit nasa bahay lang gamit ang technology. Kung ikaw nakaka-relate ka sa akin, like ikaw ay mami ka, mayroon kang anak na inaalagaan, hindi ka makaalis ng bahay, pero gusto mo na kumita ka ng extra, gusto mo na maiangat yung buhay nyo, financial, gusto nyo na makaipon, maka-invest. Hindi pa man ako mami sa ngayon, pero yung gusto mo na buhay, yun na po yung nangyayari sa akin. So, alam ko na makakatulong ako sa'yo, sa tulong din syempre ng IMG. Are you ready to know the 63 IMG membership benefits? So, if you become part of IMG kasi, itong 63 IMG membership benefits ay magkakaroon ka na rin. At isa dito na benefit is yung magkaroon ka ng career or business opportunity dito sa IMG para matulungan kita na magkaroon ka ng extra income kahit nasa bahay ka lang. Benefit number 1, magkakaroon ka na itong book na pinakita ko rin kanina. Using this book, matututunan mo dyan yung sekreto, paano ka makakapag-ipon, paano mo mabibuild yung future mo, yung financial foundation mo, become your own financial educator. Kung nandito ka sa Pilipinas, pwede kitang bigyan ng hard copy. Kung nasa ibang bansa ka, meron naman tayong soft copy. Benefit number 2, meron ka ditong financial workbook. Workbook na to ay magagamit mo para sa mga workshop. Dapat i-equip mo yung sarili mo ng knowledge sa personal finance kasi yun yung ituturo mo sa iba. Pero ang kagandahan dito, makakatulong din talaga ito sa'yo. Workshop number 1, matututunan mo dyan how to increase your cash flow, paano mo ma-manage yung utang mo. Workshop number 2, tuturuan ka dyan how to build a strong financial foundation at mag-compute ang proper protection. Workshop number 3, this is more of mutual fund, investing, diversification. Dito tuturuan ka paano mag-accumulate ng asset, mag-build ng wealth, so more on investing to. Workshop 4, dito tuturuan ka paano ka makapagplano for your retirement, wealth preservation, importante yan, estate planning. And then workshop 5, ito yung pinaka makakatulong sa'yo, paano mo i-build ang business sa financial industry. Meron din tayo ditong reviewer. So, syempre, maganda na licensed underwriter ka din para mas mai-offer mo yung life insurance at iba't ibang insurance products dito na ino-offer din ng mga kapartner ng IMG. Maganda dyan, madali na makapasa kasi meron na tayong reviewer at talagang i-guide ka namin dito. Meron ka rin ditong free financial check-up. Tuturuan ka paano mag-compute, paano mo i-build yung financial foundation mo. Kung gusto mo rin maging registered financial planner, ako po ay certified associate financial planner. So, dito may exclusive members price kapag member ka ng IMG. For as low as 1,500, pwede ka na maging associate financial planner. Meron ka din ditong free gifts. As a member ng IMG, automatic, meron ka na agad dito na 100,000 free personal accident insurance. At pwede pang umabot yan hanggang 300,000. Meron ka na rin ditong 50,000
50,000 na Fidelity Life Insurance para sa pag kinuha na tayo ni Lord, meron nang magagamit yung pamilya natin para sa ating final expense tulad ng funeral, yan, burial services. So, meron ka din ditong free unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. Kung nandito ka sa Pilipinas, yan, meron tayo mga Kaiser Medical Center sa mga malls. Kung mga laboratory, x-ray, meron tayong discount sa Kaiser Medical Center. Hindi lang ikaw na member ang may discount, pati immediate family member mo ay may discount din kung magpapakonsult sila, kung magpapa-lab test sila, kung meron silang medical services na gustong i-conduct sa Kaiser Medical Center. So, 10 to 15% ang discount sa kanila. Automatic din, mutual fund investor ka na rin. Meron ka na agad na 1,000 pesos na investment sa IMG Soldivo Fund. At pwede ka makapagdagdag dyan for as low as 20 pesos. Meron ka na rin access dito sa mga healthcare products. Pwede mo nang i-recommend ito, long-term healthcare, short-term healthcare, senior care sa mga kakilala mo. Meron ka rin access sa mga life insurance. Pwede mo rin siyang i-offer or i-recommend sa mga kakilala mo na sa tingin mo ay nangangailangan nito. Meron din tayong access sa mga free investment seminar. So, pwede rin tayo makapag-invest sa mutual fund at 0% entry fee. Kung gusto din natin mag-invest sa stocks, diretso, like bumili tayo ng shares ng Jollibee, meron tayong stocks online trading platform dito with MyTrade and U-Trade. Meron din yung libreng investment guidance, analysis, and updates. Meron din tayo ditong non-life insurance. Kung meron ka mang kakilala na may mga sasakyan, may mga motor, may mga negosyo na kailangan ng mga fire insurance, car insurance, motor insurance, pwede sila dito. Kung meron kang mga kakilala rin na mahilig mag-travel, meron din ditong travel insurance. Pwede mong i-offer ito sa mga kakilala mo at pwede ka magkaroon ng extra income doon. Tapos, dahil member ka, makaka-discount ka kasi you enjoy preferred rates. Mas mababa compared sa hindi ka member ng IMG. At kung meron ka rin mga kakilala din na mahilig mag-invest sa mga kondo, meron tayong SMDC, Ayala Land, DMCI, so you'll get extra income din dyan. Ang gagawin mo lang is i-refer mo lang sila dun sa representative nitong tatlong company na to at sila na bahala mag-close. Pwede ka magkaroon din ng extra income dyan. Ito naman, more on personal use mo na to. Like, meron tayong asset preservation service, protecting your legacy forever. Meron din tayong legal assistance program. Meron tayong 2 free session dito every year. Kung lumagpas tayo sa 2, meron tayong discount sa mga susunod. Tapos, meron din tayong Everest Memorial Services. Kung gusto din natin bumili ng sasakyan, makaka-discount din tayo. Tapos, ito yung benefit mo rin if you become a member of IMG, yung gusto mo na magkaroon ka ng extra income. So, dito sa financial industry, you own a business. You become a financial educator. You own your time. May online system ka. Makakatulong ka pa sa mga pamilya na kakilala mo. Ma-achieve mo yung income na gusto mo and maging debt-free kung ikaw ay may utang. Ang kagandahan pa nun kung masipag ka din, pwede ka makapag-travel sa iba't ibang bansa ng libre o kaya galing dun sa kinikita mo sa IMG kasi ganun yung ginagawa ko eh. So, lahat ng travel namin galing sa income sa IMG. Kaya confident ako na kung ito ay matututunan mo, gagawin mo, magiging seryoso ka, sobrang laking tulong ang mabibigay sa'yo ng IMG. Meron din dito mga recognition na pwedeng ibigay sa'yo kung ikaw ay nahilig sa mga recognitions. Isa sa pinaka gusto ko na benefit is pwede ka magkaroon ng free HMO coverage. So, since nag-full-time na ako sa IMG, syempre wala naman akong employer, diba kailangan bibili ako ng sarili kong short-term healthcare. Pero dahil masipag ka na financial educator, pwede ka magkaroon ng free HMO coverage. So, hindi mo na kailangan pang gumastos pa at kumuha ng HMO kasi ibibigay na yon kung masipag ka na financial educator. Meron na rin tayo dito mga portals, kaya kahit nasa ibang bansa ka, nasa probinsya ka, matututunan mo ang IMG at ma-access mo yung mga benefit mo using portal. Paano mo magagawa yung business kahit nasa bahay lang? Meron po tayong mga online tools na magagamit. So, eto talaga super thankful ako dito. Kasi nung dati, di ba, nag-aral pa talaga ako ng digital marketing pero ang ginawa ng IMG, nandyan na lahat. Pre-provide niya na yung mga online tools. Pwede kang gumawa ng website mo dito, gumawa ng funnel pages, email marketing, tapos may mga affiliate link na rin na magagamit para pwede makapag-apply yung tao na kakilala mo kahit nasa ibang bansa. Ang tanong mo, saan papasok yung income mo? Sa Neuracash. Kahit na nasa ibang bansa ka o probinsya ka, yung income mo, papasok dito. Tapos yung laman ng Neuracash mo, pwede mo yung gamitin pang bayad ng mga investment mo, pwede mo rin siyang i-cash out. Another online tools pa. So, ito, matutuwa ka dito kasi nga,
di ba? Kung gusto mong magkaroon ka ng online business as a housewife, na hindi mo kailangan lumabas ng bahay. So, ito yung mga makakatulong talaga sa'yo. And huwag ka mag-alala kasi ituturo ko sa'yo yan paano mo siya magagamit. Paano, Nel? Hindi ako marunong ng mga digital marketing. Don't worry kasi meron tayong mga certification courses dito exclusive to members. Matututunan mo paano mo gagawin ito sa social media, paano ka magagawa ng content, paano ka gagawa ng mga email. Meron din mga benefit para sa mga OFWs. May mga exclusive mga benefit para sa kanila. Kasama na dito yung worldwide protection. So kung nasa ibang bansa ka pero alam mo yung nangangarap ka na makauwi ka na dito sa Pilipinas, tapos makasama mo na yung pamilya mo, makakaalagaan mo na yung mga anak mo, na hindi magsasacrifice yung income na kung yung kinikita mo sa abroad, pwede mong kitain dito sa Pilipinas, pwede mo rin itong gawin. Tapos ang kagandahan nun, habang nandyan ka pa sa ibang bansa, pwedeng part-time mong ginagawa yung IMG mission or IMG business, protected ka kasi may worldwide protection. Meron kang accidental death benefit dito na 500,000, burial benefit na 100,000, accidental medical reimbursement benefit na 100,000, at kung ang cause ng death is acts of terrorism, 600,000, unprovoked murder and assault, 600,000. Kung ma-aksidente at ma-disabled, merong corresponding part ng ating katawan. May benefit dyan kung ano man yung matanggal. Meron ding repatriation service. For sure, alam mo na kung anong ibig sabihin yan. Additional feature yan na pwedeng ibigay ng IMG or assistance na ibigay ng IMG kung dyan po tayo inabutan sa ibang bansa. I'm sure ang tanong mo ngayon paano ka makakasimula, 'di ba? Paano mo masisimulan? Paano maging part ng IMG? So, ang gawin mo po, i-contact mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email mo ko sa nelsembrano.cs@gmail.com para mag-guide kita kung paano ka makakasimula. Kasi ang pinaka first step na dapat mong gawin dyan is kung ready ka na, kung gusto mo na maging part ng IMG, let me know para mag-guide kita. Pwede ka naman na mag-enroll kahit nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka kasi meron tayong online na enrollment. Pero kung gusto mo pang magtanong pa at malinawan pa, pwede mo naman akong i-contact nga sa FB page ko na Nel Sembrano para ma-set natin yung schedule para mabigyan po kita ng one-on-one na coaching para mas matulungan kita na makapag-decide kasi alam ko na makakatulong talaga itong career opportunity na pinoprovide ng IMG. If you want to know more about the benefits of being a member of IMG and paano ito makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng extra income, ito yung mga next videos na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.